Inaasahan po natin na itong low pressure area ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at maging bagyo. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Kasalukuyan, yung pong low pressure area na sa layong east-southeast ng southeastern Mindanao at dadaan po sa mid-south ng Mindanao. Itong trough ng low pressure area ay patuloy na magbibigay ng mga malalakas na pagulan sa bahagi ng Visayas at ganoon din po sa Mindanao. Inaasahan po natin na itong low pressure area ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at maging bagyo. Dahil po sa malakas na hangin na dulot ng amihan, minaasahan pa rin tayo na matataas na alon. Ang mga baybaying dagat ay itong northern seaboard ng northern Luzon, agad po sa may eastern seaboard ng Visayas, kasama rin po ang eastern seaboard ng southern Luzon at sa eastern seaboard ng Mindanao. Kusan ang taas ng alon ay aabot ng halos 5 metro. Dahil po sa trough ng low pressure area, maging maulan na panahon sa eastern Visayas, kasama rin po ang central Visayas, Davao Region at Caraga. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Dahil sa epekto ng northeast monsoon, magiging maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Quezon, Aurora, Cordillera at kasama rin po ang Bicol Region. Samantala, ang nalabingpong bahagi ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga isolated na mahihinang pag-ulan. Samantala, itong nalabingpong bahagi ng Mindanao, kung saan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang paborin, maliban sa mga isolated na pag-ulan, dulot ng mga isolated ng thunderstorm. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At sa ating 3-day weather outlook, yung pong epekto ng northeast monsoon o amihan ay nararamdaman po sa may Luzon at sa Visayas. Kaya karanas tayo ng malamig na simoy na hangin. Pero sa mga kababayan po natin sa Metro Cebu at sa Tacloban City, dahil po sa trough ng low pressure area, sa araw ng Miyerkules at Huwebes, magpapatuloy na maging maulan na panahon. Kaya patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil nandiyan pa rin po ang banta ng landslide at flash flood. Ito pong amihan or northeast monsoon ay patuloy na makakapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya sa Metro Manila at sa Baguio City, sa loob ng 3 araw ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na may hinang pag-ulan. Sa mga kababayan po natin sa Metro Davao at sa Cagayan de Oro City at hindi po sa Zamboanga City na magiging maulan na panahon po tayo sa araw ng Miyerkules at Huwebes dahil sa trough ng low pressure area. Kaya patuloy pa rin tayo mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!